Dahil sa sunod-sunod na pagkatalo ng Yokohama, panibagong sistema gagamitin na sa susunod na laban. And bago tayo magpatuloy mga kaibigan, please huwag kalimutan mag-like and subscribe and pahit na rin po ng notification bell. Maraming salamat po. Well mga kaibigan, nakita naman natin kinukulang na ngayon sa maayos na sistema itong Yokohama kapag malakas po na team ang kanilang nakakalaban. Nakita naman natin na dalawang sunod sila nito nga pong A Tokyo, medyo madumi rin lumaro o lumaban etong A Tokyo na kupunan na ito. Dahil nasa pang top 2 standing sila, yung mga balyahan normal na po sa kanila. Samantalang Yokohama naman parang first time lang din nakalaban o nagkaharap ng ganitong klaseng mga player na talagang di kita persahan kung lumaban. Kahit hindi man ganoong katangkaran ng mga player, nakita natin kung paano or kung ano yung ginawa kay Kai Sotto, yung liver shot po na nangyari doon sa laban. So sa susunod na laban nga po ng Yokohama sa April 6, 2024, makakalaban po nila ang kupunan ng Ibaraki Robots. So hindi naman ganoon kalakas itong Ibaraki Robots, pero tulad ng ating sinasabi, pag may mga laban ng Yokohama, nakukuhanan sila ng diskarte o nakikita yung kahinaan, which is yung pagdo-double team nga po dito kay Kai Sotto at Yuki Kawamura para hindi gumana yung tandem nila sa loob. Bukod pa po dyan, alam natin na malaki yung pagkukulang ng mga kakampi ni Kai, which is kapag nandoon yung bola sa mga kakampi niya at libre sa 3-point shot ay madalas hindi pumapasok at kinakailangan pang makuha ni Kai ang rebound. So ano yung problema at dapat ayusin sa adjustment nga po ng Yokohama para masigurado nila yung pagkapanalo nila sa mga susunod na laban. Kasi nga po meron na lamang silang 12 games at kinakailangan nilang maging consistent yung panalo para may pag-asa pang makapasok sa playoffs mga kaibigan. Pero kung titignan nyo sa nangyayari ngayon, tila hirap na ang Yokohama, lalo na tinitignan pa natin yung kalagayan ni Kai Sotto kung magiging okay pa ba siya sa next game. At ang kagandahan nga, medyo matagal pa yung laban, April 6 pa. As of now, nagpapahinga ang ating pambato na si Kai Sotto. So tulad na ating sinasabi, diskarte po, panibagong sistema. Huwag hayaang walang nakalapit kay Kai Sotto na kakampi para ipasa agad ang bola. Kaya lang naman minsan double team si Kai Sotto. Kapag kahawak na ni Kai Sotto ang bola, madalas hindi niya na po ito pinapasa kung napansin po ninyo mga kaibigan. Madalas, nagda-drive sa loob si Kai Sotto, yun po yung nagiging problema, Tapos yung mga rebound ni Kai, talagang nakita natin, binibigay niya yung kanyang todong pwersa, Kinukuha niya talaga, hindi kagaya noon na tinitignan niya lang yung bola. So hindi nakakapagtaka na si Kai Sotto ay mabalya kapag kaagawan na ng bola mga kaibigan. So panibagong sistema, tamang role play para sa mga player, paggamit ng maayos na techniques, yung hindi mababasa ng kalaban ay masisigurado yung susunod na laban kontra sa Ibaraki Robots. Well mga kaibigan, alam natin napakadami pang dapat i-improve sa ating pambato ni si Kai Sotto, pero yung consistent na play nakikita naman natin. Kahit nga na-liver shot siya, meron pa rin siyang 11 points doon sa huling laban kahit limited time lamang din yung kanyang nailaro. Well mga kaibigan, patuloy ko po kayong i-update. Please huwag kalimutan mag-like and subscribe.